Prinangka si Lebron, mas idol namin si Curry. Ito na marahil ang pinakamalaking insulto yatang ginawa kay Lebron James mga kapatid. Marami nga pong napataas ng kilay dito dahil parang binabastos na yata si Lebron ang harapan. At ang malupit pa nga po dyan dito pa to mismo nangyari sa sariling baluarte nila Lebron. Marami nga po talagang may ayaw kay King James dahil kahit si Curry na dati niyang mortal na kalaban mas pinupuri pa kaysa sa kanya. Paano ba naman kasi mga kapatid, tao na nga po mismo ang sumisigaw na si Steph Curry nga daw ang best player sa buong mundo. Kaya nung panahon na mainit pa ang tunggali ng kanilang kupunan mas lalo nga pong lumalaki ang tensyon sa pagitan nila. Sobrang laki ng rivalry nila at malamang hindi rin po papatalo si Lolo dito. Kaya talagang kinakatawan na ni Lebron si Curry sa laban. Ito nga po ang lamang niya dahil likas na malaki at para na rin ipakita sa buong mundo na maliit na kalaban lamang si Curry at maning-mani lang para sa kanya. Napaka-intense nga po ng laban nila at ni isa sa kanila hindi nga po magpapatalo. Palag kung palag si Curry nito. Pero sa kabila nga po ng matinding tunggali ng dalawa ibang-iba na nga rin po si Steph at Lebron ngayon. Hindi na nga po katulad ng dati na halos magpatayan na maging ang mga kampi nila. Todo suporta pa ngayon ang isa't isa at walang pag-aalilangan na sabi na nga rin po yan ni Curry na gusto niyang maging kampi si Lebron pagkatapos nilang maging teammates sa Olympics. Medyo hindi na rin nabigla ang mga fans nito dahil kitang-kita nga naman din sa loob ng court kung gaano sila kasaya sa iisang kupunan. Una na nga pong inamin na rin ni Lebron na si Curry ang gusto niyang maging kampi na all-star. Napakadelikadong manlalaro nga daw niya dahil kahit pa napakalayo hindi mo pa rin dapat pakawalan dahil ititira niya pa rin ang bola. Makikita mo nga lamang sa ensayo ang ganong kalayong distansya. Pero siya sa mismong game nga po niya ginagawa yan. Kahit pa nga po umabot na sa sukdulan at pressure ng mga tao sa kanila. It's all about love sa basketball pa rin ang pinaka-importante para sa kanila. Samantala banta ni Morant plano sa West. Eto na. Matapos nga pong magkaroon ng sandamakmak na problema ni Ja Morant mga kapatid sa NBA. Malamang eto na nga po ang malaking pagbabalik niya. Halos nagkakagulo na nga rin po ang mga analyst dahil legit na threat nga po talaga si Morant sa liga. Parang Oklahoma rin ang tema ng Grizzlies na biglang bumulusok na lang paitaas. Halos walang nag-aakala kila Morant noong 2021 to 2022 na season. Pero nakayanan nga po nilang maging second seed ba sa Western Conference. Napakalaki ng binabalak ni Morant ngayon. At eto na nga po atin ng masisilayan sa papalapit na season. Biruin mo ba naman mga kapatid nang dahil nga po dito sa nakitaan siya ng barel sa Insta at yung ginawa niyang pagpunta sa club na may babae na animoy pinapaliguan na niya ng pera. Alam na nga po ni Morant na hindi na nga po dapat mangyari pa ang ganitong utak bata dahil talagang paparusahan ka nga naman ng liga. Malalaman at malalaman yan ng NBA kalaunan. Kaya walang silbi ang ganito at mag-focus na nga lamang daw sa nag-iisang talento niya. Dito magiging threat nga po siya kung tanging sa NBA lang ang pagtutuunan niya ng atensyon. Kung hindi nga po nang dahil dito sa kabulastugan na naging sanhi ng suspension niya. At syempre dito rin sa injury. Noong 2021 nga na season kumakamada na nga po siya ng 27.4 points, 6.7 assists at 5.7 rebounds. At ang pinakamalupit pa nga po dyan etong 49.3% dyan sa shooting. Kung mapapanatili niya ang ganyang stats at syempre healthy, paniguradong babalik sa top 3 spot ang Grizzlies, diba? Walang dudang kakayanin nga po yan ni Morant kung iwas babae muna at barkada at more focus sa basketball.